Sa mundo ng mga yokai, kung saan ang lakas ay pinahahalagahan higit sa lahat, tanging ang makapangyarihan ang may karapatang umiral. Pero para sa pangunahing karakter, ito ay isang pangkaraniwang bagay. Ang makaligtas dito ay hindi isang problema. Ipinanganak siya bilang isang mahusay na yokai, ang pinakamalakas sa kanyang uri, at tinukoy nito ang kanyang lugar. Huminto siya sa harap ng kaaway, inulit niya sa kanya, sa pangatlong beses upang maintindihan niya ang kanyang sinasabi. Nakatayo siya kasama ang kanyang paa sa harap ng kanyang kaaway na tigre. Inutusan niya sila na huwag takutin ang mga fox gamit ang kanilang mga pangil. Itinuring siya ni Ho na isang kriminal na walang karangalan, isang taong nagtataksil sa kanyang sariling mga pangako, at wala siyang nakitang dahilan kung bakit dapat manatiling buhay ang kaaway na ito. Ngunit ang tigre ay biglang naging isang malaking galit na hayop na may nasusunog na pulang mata. Nakita lamang ni Ho ang higanteng katawan na ito bilang isang malaking tumpok ng karne. Tinamaan niya ang kaaway sa mukha na may isang tumpak na pag-atake, na inihagis ang kanyang kamay, nagpadala si Ho ng isang malakas na singil ng enerhiya na naging dahilan ng pagpira-piraso ng katawan ng tigre. Sunod na pinakita ang nakatatandang kapatid ni Ho, matalinong yokai, pinuno ng yokai foxes, at ang hari ng demonic realm. Gayunpaman, hindi siya nagnanais na maging hari. Hindi ito ang layunin niya. Sa paglipas ng 500 taon, natalo niya ang marami sa mga malakas na humabol sa kanyang lipi ng fox. Nang maglaon, siya ay nahalal na hari, kahit na hindi niya nais na ang papel na ito para sa hari, maraming alalahanin. Lahat ay kailangang malutas, isang kumpletong bangungot. Palagi siyang napunta sa mga bagay na ito na may hindi kasiya siyang ekspresyon sa kanyang mukha. Isang araw, isang Buddhist monk na sumunod sa landas ng Dharma at katwiran ay lumitaw sa harap niya. Dumating siya kasama ang paniniwala na ang mga foxes ay nagdudulot ng malaking pinsala sa mga nagpadala na nilalang. Ang linya sa pagitan ng mga tao at demonic world ay malabo na. Ang ilang yokai ay pumasok sa mundo ng tao at nanggulo doon. Gayunpaman, mali na tawagan si Ho na walang pananagutan. Ang mga ganitong bagay ay hindi nag-abala sa kanya. Nanatili siyang walang malasakit. Ang monghe ay pisikal na malakas at mabilis tulad ng isang halimaw. Si Ho ay mananatiling ganap na kalmado at cool na nakilala ang lahat ng mga pag-atake na ito. Ang martial art na ginamit ng monghe ay tila walang iba kundi isang trick. Napagtanto ito, kinuha ni Ho ang bawat pag-atake at nilabanan sila ng madali. Sa mundo ng tao, maaaring ito ay isang natitirang kasanayan, ngunit sa kanya, sila ay mga laruan lamang. Hinawakan niya ang dibdib ng monghe. Itinulak niya siya sa malayo sa langit. Mahirap na matumbok upang manatiling buhay siya. Ang lingkod ni Ho ay lumapit sa monghe, nakita na siya ay walang malay, at tinanong ang kanyang Panginoon kung papatayin ba siya. Sinabi ni Ho na hindi na kailangang durugan ang isang langgam. Iniwan niya ang monk na buhay, mapagbigay na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong bumalik sa bahay. Ngunit ang tanga na ito ay tila nagalit, dahil bumalik siya pagkatapos ng 15 araw, at sa oras na ito, nagdala siya ng isang kaibigan at kaklase na nagngangalang Tang Sampan na iminungkahi na salakayin ang demonyo kasama si Yin Yang Harmony. Ang kanilang martial arts ay hindi nagpabilib kay Ho, at madali niyang nilabanan ang lahat ng kanilang mga pag-atake. Kasabay nito, naisip ni Ho na ang monghe ay babalik kasama ang isang mas malaking hukbo kung siya ay hahayaan niyang mabuhay. Hindi balak na payagan ito, dinurog niya ang leeg ng monghe gamit ang isa sa kanyang mga buntot. Ginawa niya ang parehong bagay sa kanyang kaibigan na sumama sa kanya. Tanging, ang pag-crack ng mga buto at hiyawan ang umalangaw-ngaw sa paligid. Marahil ay dapat nilang pag-aralan ang kaaway ng mas mahusay bago makipaglaban sa kanila. Tumatawa siya sa kanilang mga bangkay. Tumalikod si Ho at naglakad sa kabilang direksyon, ngunit sa likuran niya, narinig niya ang tinig ng isang babae na nagsasabi ng salitang kapatid. Tumalikod siya upang makita kung sino ang nandoon. Ang isang batang babae ay nakaupo sa harap niya sa ibabaw ng isa sa mga bangkay, na tinawag siyang kapatid at nagtanong kung paano siya maaaring magpatuloy na mabuhay ng mag-isa. Si Ho ay palaging naiisip ang kanyang sarili bilang isang medyo masamang na yokai. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy mula sa mga mata ng kanyang kapatid na tulad ng isang hindi masasayang daloy.
Nagtataka si Ho kung ano ang nasira sa kanyang puso. Isang buong linggo na ang lumipas, at nakaupo pa rin siya nang hindi kumakain o umiinom kahit isang patak ng tubig. Tinanong ni Ho ang kanyang mga lingkod kung nalaman nila kung bakit hindi siya bumalik sa mundo ng tao. Ipinaliwanag ng isa sa mga lingkod na nagtitipon sila ng mga alingaw na ang batang babae ay nakasalalay sa kanyang kapatid, na maraming mga kaaway sa mundo ng tao. Malinaw na ang batang babae na ito ay mamamatay sa sandaling bumalik siya sa mundo ng tao, ngunit mahirap din para sa kanya na mabuhay sa mundo ng demonyo, dagdag pa ng alipin. Naisip ni Ho na mas malamang na magutom siya sa kamatayan kaysa mabiktima sa iba. Ang kanyang mukha ay hindi kapani-pani, walang inosente at radiated na kabaitan sa mga tao. Sa harap niya ay ang pagkain ng tao na dinala ni Ho. Ipinaliwanag niya na ang kaluluwa ng kanyang kapatid ay makakahanap ng kapayapaan sa underworld kung kumain siya ng maayos at alagaan ang sarili. Nagpasya siyang panatilihin ang batang ito sa tabi niya sa buong buhay niya. Pagkatapos ng lahat, magiging mahirap para sa kanya na mabuhay sa ibang lugar. Sa kabutihang palad, naintindihan ng batang babae ang kanyang hangarin at tinanggap ang sitwasyon. Marahil ito ay para sa kadahilan ng ito na tinanggap niya ang kanyang panukala ng walang pagtutol at nanatiling naninirahan sa mundo ng demonyo. Nasanay na siya sa gitna ng yokai ng mas mabilis na umaangkop sa bagong mundo araw-araw, naramdaman ni Ho na walang magawa at nalilito habang tinitingnan niya ang batang ito, kahit na pinayagan siyang lumapit. Ang isang pagtingin sa kanya ay sapat na upang makaramdam siya ng kapayapaan na hindi pa niya naramdaman dati sa kanyang buhay bilang isang yokai. Ngunit bigla, isang kakilakilabot na larawan ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Ang batang babae ay nakabitin na may isang lubod sa paligid ng kanyang leeg. Siya ay nakatali sa isang higanteng poste. Ang kanyang katawan ay natakpan ng dugo, at napanood ni Ho ang kakilakilabot na eksenang ito na may sakit sa kanyang dibdib. Ang kanyang lingkod ay nakaluhod sa harap niya na humingi ng kapatawaran sa kasalanan na ginawa niya. Humingi siya ng tawad sa hindi pagiging sapat at pagkukulang na protektahan ang babae. Ang yokai ay dumating upang parangalan si Ho. Naniniwala siya na ito ay ang kanyang kaligtasan na naging sanhi ng kasawian na ito sa binibini. Ang batang babae ay namatay, at wala na siyang pagkakataon na mailigtas ang sarili. Tumingin si Ho dahil mahal niya talaga ang batang ito. Nang maglaon, lumitaw ang isang daga, na humingi rin ng tawad sa hindi pagtupad ng order. Sa sandaling sinimulan niyang sabihin na wala siyang kinalaman dito, agad na nakipag-ugnay sa kanya, ang nakakaalam ng lahat ngunit ipinikit ang kanyang mga mata dito, ang isa na lumahok ng walang tunay na pag-unawa sa anuman, nang walang anino ng takot. Ang malaking tao ay tumayo bago ipahayag ni Ho na hindi siya maaaring maging hari sa pamamagitan ng pagdala ng batang babae sa lipi ng Fox. Ngunit ang kanyang buhay ay natapos sa parehong sandali, ang lahat na may kinalaman sa pagkamatay ng bata, maging ang mga malapit kay Ho ay hindi makatakas sa kanyang galit. Ang sariwang dugo mula sa kanilang mga katawan ay bumahas sa buong mundo ng demonyo. Gayunpaman, ang sakit sa dibdib ay hindi nawala. Ang pagpatay sa lahat ng mga yokai ay nagdala lamang ng kaunting ginhawa. Bumalik siya sa bahay na may nasugatan na puso at mapait na sakit, ngunit hindi na niya nais ang ganoong buhay, at sa gitna ng pool ng dugo, may nagsimulang lumiwanag. Nahuli nito ang atensyon ni Ho. Ang maliwanag na sinag ng ilaw ay lumaki ng malaki at mas malaki. Ang isang magandang bulaklak ay nagsimulang lumago sa lugar na ito. Kasabay nito, isang lotus na namumulaklak sa pool ng dugo. Ang mga celestial lamang ang maaaring magsagawa ng mga banal na kilos. Hindi naintindihan ni Ho kung ito ay Liu, Dongbin o Nata, ang mga Diyos ay sumamba sa Taoism. Lumingon siya sa bulaklak na nagsasabi na huli na siya upang i-play ang kanyang bahagi, sapagkat hindi na niya nais na ibuhos ang dugo ng ibang tao, at hiniling niya na mawala ang bulaklak mula sa kanyang mga mata. Ang bulaklak na iyon ay naging mas malaki at mas maliwanag sa isang sandali, ang glow ay naging napakalakas na walang makikita sa paligid. Ngunit ang maliwanag na ilaw na hindi pamilyar, kakaibang tunog ay napuno ng puwang. Bigla, lumitaw ang isang langit upang makatulong kay Ho. Siya ay nasa kawalan ng pag-asa, nawala ang lahat ng nais na mabuhay. Ang nilalang na ito ay ang tumulong sa lahat ng nilalang na hindi mawala sa web ng kapalaran.
Ito ay ang Tathagata na lumapit kay Hon na may panukala na isuko ang kanyang kakanyahan ng yokai at magsimulang mabuhay bilang isang tao. Sa una, naisip ni Hon na ito ay isang uri ng kalokohan, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, napagtanto niya na wala siyang dahilan upang tanggihan ang pagkakataon para sa isang bagong buhay na malayo sa mundo ng yokai. Papatayin pa rin niya ang kanyang sarili. Kaya't napagpasyahan niyang mas mahusay na subukang mabuhay bilang isang tao, at buong pagmamalaki na sinabi sa Tathagata, gawing isang tao ako. Hindi ito libre. Makakakuha lamang siya ng buhay ng tao sa pamamagitan ng pag-iipon ng merito sa loob ng 1,000 taon. Napagtanto niya na dapat siyang mabuhay ng 1,000 taon bilang isang lingkod ng mga celestial. Ngunit sumang-ayon siya sa alok na ito nang walang pag-aalangan at tinanggap ito. Yamang walang kamatayan ang yokai, ang oras ay tila sa kanila ay walang higit pa sa isang ulap na lumulutang sa buong kalangitan. Gayunpaman, kapag naisip niya ito, pagkatapos ng 1 taon ng serbisyo, ang 1,000 taon ay tila masyadong mahaba at hindi makakamit sa kanya. Ang pag-iisip ng pagbibigay. Ang mga ito ay tumawid sa kanyang isip ng maraming beses na nagsimulang mag-alinlangan si Ho. Sulit bang gawin ito para sa millennia upang maging isang nilalang na may isang maikling buhay? Ngunit sumasalamin sa kasunduan sa Tathagata bilang kanyang pagmamataas, nagawa niyang mabuhay sa lahat ng mga paghihirap, pagtagumpayan ang mga pag-aalinlangan at maipan ang kinakailangang merito. Nakita ng Tathagata kung magkano ang merito na naipon niya hanggang sa dumating na ang oras. Ngayon ay kailangan niyang isuko kung ano ang hindi kinakailangan sa kalikasan ng tao, at papayagan siya ng Tathagata na mamuhay ng isang buhay ng tao. Ang Tathagata ay nakaunat ng isang higanteng kamay, 10 beses ang kanyang sariling laki, isang asol na layer ng ilaw ay nagsimulang magaan ang tiyan ni Ho. Ang layer na ito ay dahan-daang lumipat sa kanyang dibdib, at kalaunan ay tumaas ito sa leeg, na nagliliwanag ng init sa loob ng isang instant, lumabas ito sa bibig ni Ho tulad ng isang nagliliwanag na enerhiya. Ito ay isang ballbead na naglalaman ng lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan na naipon sa millennia ng pagsasanay. Siyempre, nakakalungkot na makibahagi sa kanya, ngunit walang ibang paraan. Ang Tathagata, muli, tinanong siya kung ikinalulungkot niya ang kanyang pinili. Mukha ba akong isang taong nagsisisi? Mapagmataas na sagot niya. Matapos ang mga salitang ito, ngumiti si Ho, at sinabi ng Tathagata, oo, maaaring ang hindi mababago na ilaw ng Buddha ay sumainyo. Ang buhay ni Ho bilang isang yokai sa kanya sa bawat sandali. Ngunit ngayon ay nadama niya ang magaan at masaya, naiwan ang buhay na ito. Ang lotus petal na lumago sa pool ng dugo ay dahan-daang bumaba sa lupa. Siya ay nahuhulog sa isang kamangha-manghang lugar. Ang isang talulot ay nahulog sa tabi mismo ng isang hindi kapani-paniwalang magandang bahay. Pagkatapos ay lumipad siya sa loob at bumaba sa batang lalaki na nagsisinungaling na walang malay. Ang talulot ay lumapit at mas malapit sa kanyang ulo, at sa isang iglap ay hinawakan niya ang kanyang malambot na itim na buhok. Sa tulong ng Tathagata Ho, naging isang tao at ngayon ay mabubuhay bilang isang tao. Nagsisimula na lang ang kwento niya. Ang babae, na nagdadala ng isang mangkok sa kanyang mga kamay, naglalakad sa paligid ng bahay na iniisip na ang batang may-ari ay 15 taong gulang lamang, ngunit kahit na may pinakamahusay na mga gamot at sikat na manggagamot, ang kanyang kondisyon ay hindi bumuti. Binuksan niya ang pintuan ng kanyang silid at pumasok, nagtataka pa rin kung ang mga langit ay nagmamalasakit sa kanyang kapalaran. Ang nakita niya ay nakabukas ang kanyang mga mata. Ang batang master ay nakaupo sa kama ng direkta sa harap niya. Natakot siya kaya ibinaba niya ang mangkok mula sa kanyang mga kamay at nahulog. Ang batang master ay nakaupo na mukhang mahina at walang kulay. Ang balita ng kanyang paggising ay mabilis na nakarating sa ulo ng pamilya. Sinabihan siya na ang kanyang anak ay sa wakas ay nadarama niya. Ang nurse, na may isang asol na mukha mula sa pagkabigla, bahagyang nagsalita ng isang kahilingan upang agad na ipaalam sa kabanata ang tungkol dito. Ang ulo ay hindi binibigyang pansin ang mahalagang scroll sa kanyang kamay, itinapon ito sa taong nakatayo sa tabi niya, at agad siyang sumugod sa silid ng kanyang anak, na, sa sandaling iyon, ay nag-iisa. Hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang nangyari. Bumangon mula sa kama.
Akala niya narinig niya ang isang babae na sumigaw. Matapos gumawa ng ilang mga hakbang, nakakita siya ng isang salamin sa harap niya, at tiningnan ito. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya sa salamin.